First na isipin mo pag mag-put up ka ng business. Number 1, capital. Number 2, experience. And number 3, syempre, yung tinatawag na risk. Diba? Ano ba yung mga risk na kailangan mong isipin pag magne-negosyo ka sa labas? Syempre, number 1 po yung tinatawag na operational expenses o yung OPEX. Pag nag-put up ka ng restaurant sa labas, hindi pwedeng ikaw yung owner, ikaw yung cook, ikaw yung waitress, ikaw yung taga-pamalengke, ikaw yung taga-hugas ng plato, hindi pwede. Kasi may manpower po yun. And any kind of business sa labas, traditional business sa labas, kailangan may tao pa. Pangalawa, ano pa? Rentals. Siyempre, kung mag-business ka, hindi ka pwede mag-business na liblib. Pupunta ka sa mga commercial area. Tama po ba? So, ibig sabihin, pag pumunta ka sa commercial area, kukuha ka ng pwesto para itayo yung business mo doon. Tama po? So, may tao ka, asahod sa tao, rentals. Malapit, may kuryente tubig pa. May business permit pa. Yes. At napakadami pang iba kung maglalagay ka pa ng wifi, ng ganito, and everything. Tama po ba? Ito po malapit. This year, 2024, kung planning ka mag-start ng business at yun yung negosyo na gusto mong simulan sa labas or gusto mong magkaroon, pwede naman. Pero again, ito iisipin mo. Ito po matindi. Monthly, kumita or hindi, ang negosyo mo, tuloy-tuloy yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga empleyado mo, mahina benta natin, wala ka muna sahod. Uy, sa landlord nyo, ma'am, wala kang kita, hindi ka magbabayad ng renta. Pwede po ba yan? Hindi. Kumita or hindi, buwan-buwan tuloy-tuloy siya. Tama, kuryente tubig. Pwede mo sabihin sa Meralco, huwag kami ka muna magbabayad, hindi mo pwede. Yun po yung mga factors na isipin mo pagka magne-negosyo ka ngayong 2024 sa labas. Alam niyo po ano yung maganda sa business natin? Ask me why. Sa business po natin, unang-una, when we talk about capital, 17,888, to be honest po, napakaliit po ito. Wala nga po kayong mag-isip na business na pwede mo simulan sa halagang 18,000. Pangalawa, experience. Ako po, nag-start po ako sa ganitong business 9 years ago. Estudyante pa po ako that time nung pumasok po ako sa ganitong business. Wala po akong background, zero knowledge po ako sa business. Pero, glory to God, kahit pa paano po, kumita po tayo ng maganda. Why? It's because meron tayong mga tinatawag na mga mentors. Meron tayong tinatawag na mga coaches. Ibig sabihin, kung magne-negosyo pala ako right now sa labas, tayo akong restaurant, tayo akong milkian, tayo akong kung anumang negosyo sa labas pa, and everything, pag wala akong alam at hindi ako marunong magpatakbo ng business, pwede mag-fail. Yung iba, para hindi mag-fail, kumukuha po ng mga business consultant or business coaches. Yes. May bayad po ba sa labas yun? Yes. Hindi wala. Sabi nga niya yung Ma'am Joseph kanina, wala na libre. Diba? So ito, consult ka lang, may bayad. Dito po, kahit wala kang experience, kahit hindi mo pa nasusubukan magnegosyo, katulad ko po, undergraduate po ako, wala naman ako alam, kumita po ako ng maganda kahit paano kasi may nagtuturo. Nang libre. Yes. Tama po? Ito po matindi. Pangatlo yung risk. Isipin nyo po, sa halagang 17,888, makakapag-start ka na ng business. Sa labas, malaki kapital, at ito pa yung risk. Dito po sa atin, sa JC, sa HOF, maganda po ba yung office natin? Yes. Nakita niyo po yung LED billboard natin sa labas? Yes. Para po may idea kayo, from 10 a.m. to 11 p.m., every single day, bukas po yan. Yes. Alam niyo po, may guest ka, may bisita ka, dali mo lang doon. Panood niyo na po yung LED billboard natin kahit hindi ka na mag-present. Yes. Kasi doon pa lang sa pinapakita doon sa LED billboard, maiintindihan naman ng guest mo yung negosyo. Ito po matindi, every single day from 10 a.m. to 11 p.m. Magkano po kaya kuryente nun? Ito po matindi, malamig po ba? Yes. Malamig, di ba? Pag hinawin ka, hindi ka tatagal dito, ang lamig eh. Hindi nagpipipid yung opisina eh. Ito po matindi, madami po bang ilaw? Yes. Di ba? Maganda ba yung mga chairs natin? Yes. Madami po ba tayong mga malulupit na mga staff? Yes. Ito po tanong, may binabayaran po ba kayo sa kanila? Wala. So ibig sabihin, itodo naman lahat ng aircon dito, gamitin lahat po, isipin mo, may mga LED tayo lahat and everything. Wala po kaming binabayaran doon buwan-buwan. Correct. Provided na po lahat yun ni JC. Yes.
Hindi ako sa franchise. Ibig sabihin, when we talk about OPEX, ito po malupit. Hindi lang po sa Shaw Boulevard ang opisina natin. Hindi lang po sa Visayas, sa Cebu, tsaka sa Davao. Meron pa po tayo sa iba't ibang bansa. Sa halagang 17,888, kung magsisimula ka na ngayon, ganyan po kalaki ang negosyo mo. Tama? O, ito ba? Ito po matindi. Sa labas, magtayo ka ng business. Kung meron akong restaurant, kung meron akong kung anumang business sa labas, gusto ko ma-advertise yung business ko sa labas, syempre, kuha ko ng influencers, kuha ko ng celebrities. Ito tanong, magkano kaya bayad? Magkano kaya talent fee? Kung si Ding Dong Dantes, kunin ko na mag-promote ng business ko sa labas, magkano kaya ibabayad ko kay Ding Dong Dantes? I doubt po kung 1 million lang. I doubt. Ibig sabihin, di ba, talagang ako mismo, kung gusto kong umingay ang business ko, ipopromote ko yan, kahit simple nga lang pong vlogger, may bayad ko eh. Influencers, malaki na bayad. Celebrity pa kaya. Ito po malupit. Sa dami po nang nagpo-promote na malulupit na celebrities sa business natin, wala po kayong pinapasahod din. Wala po kayong TF doon na binibigay sa kanila. Si JC na po, tsaka si HOF ang nagpo-provide. Maganda po ba yung business? Yes! Ganun po siya kaganda. Kaya po kami, ako po personally, from scratch po na wala pong alam sa ganitong business before, at talagang the same time, talagang ginawa ko tong business na to. Kumbaga, naging mas madali po sa amin. Kasi hindi na po namin iniisip to eh. Pagpasok na po dito, ito po malupit, pagpasok na dito, lifetime to. Pag namuhunan ka ngayon, lifetime yung business mo. Gusto niyo ba yan? Yes! Diba? So, kung mapapansin niyo po, ito yung, ganito kaganda yung business na ginagawa po namin. Hindi ako mapapansin niyo, right now, ako po, kumita po kami, more than 40 million ang partner ko si Coach Joanna. Ngayon, ang tanong, Coach Ian, ba't kayo kumita ng ganyang kalaki? Diba? Ba't kayo kumita ng ganyang kalaki? It's because, under my team po, I created more than 50 millionaires. Ibig sabihin, sa grupo ko po, sa mga franchises, sa distributors ko po, for the past years, I created 50 millionaires on my team. Meron po kong isang na-create doon, si Eric Aribanyo, makikita niyo po siya, dati po siyang yaya. Nakilala po namin siya ni Coach Joanna niyo way back 2019. Nag-inquire na po sa amin sa social media. Ito po malupit. Fast forward, 5 years pa lang po siya sa amin ngayong taon. More than 8 million na po kinita niya sa amin. Wow! So, abangan niyo po kasi sooner or later makikita niyo rin siya dito kasi palabas na rin yung bago na sports car. Pangatlong sports car niya na po siya. Isipin niyo po, from a former yaya na mahiyain, wala akong background sa pagbibusiness. Dati po, pag binanggit ko na yung pangalan niya, para siyang makahiya. Yung pag binanggit yung pangalan niya sa crowd, bilang tumutupi, parang nahihiya talaga, nagpukulay ko sino. Ganun po siya. Ngayon po, grabe, pag nakita niyo siya dito, hindi niyo na po siya talaga makapaghahalata na galing former yaya siya. And sa organization niya rin po, nasa 20 millionaires na rin po yung So, ba't ko po ito share sa inyo? It's because, kung isa ka po sa mga tao right now na nag-iisip mag-start ng business ngayong taon, especially po sa mga guests natin, this is the perfect business mo na pwede mo. Diba? Na, kumbaga, calculated risk. Ibig sabihin, hindi po siya yung talagang kakabahan ka na pag naglabas ka ng puhunan, ano po yun? Kakabahan ka. Baka, walang bumalik or something. Sa totoo lang po, paglabas mo na dito, yung pinakita ni Coach Jocelyn kanina, magkano makukuha mo? Nasa 22,000. Doon pa lang, panalo na. Share ko po sa inyo, dagdag ko lang Coach Jocelyn, no? Tawag po namin dito, planning ng franchise account sa 17,888. Pero baka may mga bisita kasi tayo mga negosyante dito, di ba? Kami po, ang ginagawa po namin is yung tinatawag na Diamond Franchise Account. Dagdag info ko lang para at least may idea mo kayo. Yung Diamond Franchise Account, ang puhunan po dito 554,000 pesos. Lahat po nakita po ni Coach Jocelyn kanina, meron din. Pero ito po yung VVIP namin. Pag sinabi namin VVIP, ito po yung normal na
kinukuha ng mga politicians, ng mga celebrities. I don't know kung nakikita niyo po sila Boy 2 Quezon dito, ang dami po mga celebrities. And even po nasa government, talagang ginagawa to. Mga negosyante po ng mga members namin, ito talaga kinukuha. 554, and syempre, iba parts nito. Sabi ko nga kanina, kung mas malaking puhunan, mas malaki kita. Isipin niyo po, up to 60% to. Diba? Yung pinapakita ni Coach Jocelyn lang kanina na benta ng products, isipin niyo po, up to 60%. Ganun kataas. Kaya po kami, products pa lang, sinasabi ni Coach Jocelyn, dahil po nakadiamond kami, kita na talaga. Yes. Malamig talaga. Diba? So, sa akin po, I don't know kung ano pong plano ninyo, pero sa akin, what is 17,888? What is 554,000? Meron pa po, Ruby. Share ko lang. Para at least, ito po yung sumunod sa diamond. Ito, yung Ruby naman, 268,000 pesos. Pinapakita ko po sa inyo kasi, syempre, ako po, lalo na sa mga kinakausap ko, gusto ko na nakikita nyo rin to. Why? It's because, ito po yung malakihan. Syempre, kung this year gusto natin magnegosyo, pwede tayo mag-start dito. The best way po yung kagandahan sa business natin. Naggawa sila ng ganito. Pero trust me, if you want to make it big dito sa business natin, go for Ruby or Diamond. Meron pa dyan, Emerald, tanong niyo po sa mga sponsors nyo, meron pa dyan iba't iba. So kung feeling ko dito, nabibitinan ka sa mga guests natin, try niyo po to. Ito po yung mga pinaka-the best din natin na pwede gawin. Ngayon sa akin, Coach, kasi gusto ko mag-start. Diba? Gusto ko kasi mag-start, Coach, kaso, kaso, wala pa ako nito Wala ako nito, Coach, medyo challenge, kakatapos ng New Year, kakagaling na sa gastusa, wala pa ako nito. Meron po ba? Yes. Meron po ba sa mga guests natin? Coach, kasi gusto ko talaga, ang ganda ng business nyo, ang ganda ng negosyo nyo. Kaya nang challenge pa ako dito, wala pa talaga ako nito. O, ito po tanong. Ito po yung lagi kong sinasabi sa mga kinakausap ko. For example po, especially sa mga guests natin. For example, wala ka na ito. Tingnan niyo po wala ka na ito. Ito po matindi. Ano ang naiisip mo na paraan para magkaroon ka ng ganito? Sige, pwede ko sumagot. Kunyari, wala ka, Coach, wala pa talaga ako yan Wala pa ako sa bulsa yan Wala pa akong savings na ganito Pero gusto ko. Ngayon ang tanong, anong naisip mo na paraan para magkaganito ka? Mangutang, tama? Mangutang. Ito po, tingnan nyo Utang. Iba po, iba, loan. Diba? Ito po, kung ito lang ang tanging paraan para makapag-start ka, tamang desisyon ba to? Yes. Bakit hindi? Alam niyo po, para po sa lahat, alam mo kung ano ang pinaka-nakakatakot na pagdalan ng utang or loan? Ano mo? Ask me what? Ask me what? Ang pinaka-nakakatakot po na pagdalan ng utang or loan. Marami po ba sa Pilipinas bawal sa utang? Yes! Marami po ba sa Pilipinas bawal sa loan? Yes! Alam niyo po, ano pinaka-nakakatakot pagdalan niyan? Emergency. Hospital bills. Ibig sabihin, kapatid, ang pinaka-nakakatakot pagdalaan ng loan or utang, yung mangungutang ka, tapos ipambabayad mo sa ospital. Correct. Diba? Marami po akong kino-coach, marami po sa team namin, especially po, government employees, name it, teachers, police, and everything. Even OFWs, ang dami na. Baon sa utang right now, it's because nung nagkaroon ng tinatawag na emergency, dahil wala savings ngayon, dahil walang input right now, nung kumatok yung tinatawag na emergency, ano nangyari? Umutang. Ito tanong, pag buhay ng anak mo, nanay o tatay mo, anak ka sa nanay, gagawa ka bang paraan? Yes. For example, mamayang gabi, siyempre, example lang to. Mamayang gabi, bilang may hospital sa pamilya mo. Kaya wala kang ipon, wala kang pera. Anong gagawin mo? Ako, sabi ko, kahit ipang-hold up ko pa yan. Kung buhay ng mga anak ko yan, gagawa talaga ako paraan. Hindi
pwede. Bakit? Nakaratay sa higaan yung nanay tatay mo, mga anak mo, di ka magagawa paraan. Gagawa ka. Tawag po doon, emergency. So, kung bakit nakakatakot, ibig sabihin, pag dinala mo doon yung inutang mo, gastos to. Gastos ka to? Yes. Tawag ko dito liabilities, gastos. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, sunog ang pera mo dito. Tama. Ito po matindi. Kung ito ang naiisip mo na paraan right now, para ma-start mo to, or even ito, why not? At least hindi sa emergency. Correct. At least, umutang ka man right now, mag-loan ka man right now, dadalhin mo sa negosyo na pwede mag-generate ng income. Pwede gumawa ng pera. Kasi sabi nga po ni Chinkitan, may good debt tsaka bad debt. Good and bad. Dalawang klase po ng utang, the good and the bad. Mabuting utang, sabi ni Chinkitan daw, pag nangutang ka ng pera, yung inutang mo, gumagawa ng pera. Pero yung masamang utang, yung nangutang ka, tapos walang kinita yung inutang mo. And normally, ito po ang dahilan bakit po maraming Pilipino ang baon sa utang. Kasi marami nangutang, bumili ng cellphone, nag-shopping, nag-travel, ano yun, nagpagawa ng bahay, nagpagawa ng kusina, bumili ng motor, bumili ng kotse. Lagi pong sa liabilities. Pero ang Chinese, bakit mayaman? Kasi ang Chinese po, laging dito. Pag nangutang sila ng pera, laging saan mag-generate ng income. Tama? So, ibig sabihin, kung ito right now, wala ka pa nito, or wala ka nito right now sa savings mo right now, eh bakit hindi ito gawin? At least, di ba, dumating man ang emergency, dahil nakapag-start ka na dito, hindi option mo, hindi loan ulit ang option mo para ma-survive ang emergency. Ang option mo na, meron ka ng business. Tama po? Kasi pag ito ginawa mo to, tapos napunta lang dito, lalo ka mababaon sa utang. Kaya magugulat ka yung cycle po ng buhay, normally, pagpasok sa serbisyo, loan, reloan, pagbayad ng loan, magre-reloan na naman, magre-reloan na naman. Kaya magugulat po kayo, 20 years na in the service, until na wala ka rin ipon. 20 years na in the service, worst is, nakasala pa ATM. Nasusundan niyo po? That's why ito po yung reality. Kaya sa totoo lang, ito po pinapakita namin. Kung ito naisip mo para alay na. Eh coach, hindi ko kailangan yan kasi may ipon ako. Wow! That's good! Diba? That's good. Ibig sabihin, alam niyo po, sa dami ng mga nakakausap namin, bibihira po yung nakakausap namin merong tabi. Tama? Bibihira po yung nakakausap namin na for the past years of working, eh talagang kumakayo, nakakapag-ipon. Bibihira po yun. Pero ngayon, coach, tignan niyo po to. Coach, meron ako savings. Kaya lang, hindi ko kasi ginagalaw eh. Savings ko kasi yan, ayaw kong galawin. Diba? At tanong bakit? Eh kasi coach, baka mamaya may mangyari importante o may mangyari emergency, eh at least may uhuhugutin ako. Ito po malapit. Same thing po sa tanong ko kanina. Anong pinaka-nakakatakot pagdala ng savings? Hospital bills. Ibig sabihin, yung pinaka-ingat-ingatan mo, pinaghirapan mo na 10 taon, pag-ipunan, napunta lang sa hospital bills. Ito malapit. 10 taon mo itong pinag-ipunan. 15 years mo itong pinag-ipunan. Tapos nung nagka-emergency lang, naubos lahat isang iglap. Ito matindi. Naubos. Ilang taon ko na naman ulit mag-iipon. Tama? Tama? That's why, kung meron ka nito right now, kaysa mapunta sa emergency, yung pera natin, pagawain po natin ng pera. Tama. Instead of natutulog siya sa bangko, at pinapatulog mo siya, hindi mo siya ginagalaw, nire-ready mo for hospital bills, dapat ito, gumagawa ng pera. Ask me why. May tinatawag po na inflation. Alam niyo po yung inflation? Ang inflation, taon-taon bumababa po ang value ng pera. Kaya po sabi ng lola ko dati, yung piso, alam mo ako, sabi ng lola ko, alam mo ako, yung piso dati, pamasahe na yan. Alam mo ako dati, yung piso, makakabili ka na ng soft drinks. Alam mo dati ako, yung piso, makakakain ka na. Ngayon po yung piso, pinambabato na lang po eh. Di ba? Kasi po, bakit? Yung piso dati na mataas ang value, wala na. Dati po pag may 100,000 pesos ka,
makakabili ka na ng bahay at lupa. Dati. Eh ngayon po, itong 100,000, bag na lang yan eh. Yes. Di ba? Yung teacher ko ni Coach Joanna nyo, nung high school, member na po namin dito, franchise na namin. Cancer survivor po yun, taga Mandaluyong City, master teacher. Kasama po namin nag-Singapore, bumili po ng bag. First LV bag niya, 125,000. 21 years po nasa DepEd. So ibig sabihin, yung dati house and lot, pang bag na lang ngayon. So ibig sabihin, saving po dito, kalahating milyon, 268,000, napakaliit po niyan. Ito matindi. Kung meron kang mga ganyan right now, may ganito ka right now, nakatago sa bangko, maniwala ka sa akin, bumababa value na. Do you believe bumababa ang value ng pera? Yes. Naniniwala ka sa inflation? Yes. Ba't tinatago yung pera mo? Ba't pinapatulog mo ang pera mo? Kaya kung makakausap po kayo ng mga negosyante, even po sila Boss Joe, yung presidente po natin at vice president, hindi niya po kami, pag nakakwentuhan po namin, ina-advise na kami, huwag niyong patulogin yung pera niyo sa bako. Kasi ang mga negosyante po, mga successful business owners, kung makakakwentuhan po kayo, tanong niyo kung nag-iipon sila. Sa Pilipinas po, sad reality, kung bakit mas marami pong mahirap na Pinoy, ang mindset para yumaman, mag-ipon. Ay, tatrabaho ako para makaipon ako ng madami. Tama yun, pero hindi natatapos doon. Kasi kung mag-iipon ka lang ng pera, eh bumababa yung value ng pera. Kailangan, pag nakaipon ka ng pera, ang next goal mo, paano dadami yung inipon mo? Nasusundan niyo po? That's why, guys, ito po pinakita ni Coach Jocelyn na ng negosyo, pinakita po namin. Trust me, kung nag-iisip ka ng something new, nag-iisip ka mag-start ng negosyo, this is the best business. Yes! May background ka man or wala. Correct. Bakit? Lahat po ng gagawin nyo dito, pagpasok nyo, ituturo po dito step by step by step. Correct. Meron po tayong tinatawag na system-based. Sabihin mo nga system-based. System based. Ibig sabihin, ang maganda po sa business natin, nakasistema. Hindi po siya nakabase sa galing mo. Tama. Ibig sabihin, kahit magaling ka sa labas, that's good. Pero maganda dito sa negosyo na to, magaling ka man or hindi. Basta susundan mo yung sistema ng negosyo, kikita ka ng malaki. Correct. Kaya po ako, kahit po ako, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, meron po ako dating yaya, kumita po ng malaki. Bakit? Sinundan na yung negosyo. Correct. Gawa na po yung sistema. Di ba? Same thing po sa mga iba't ibang successful na business sa labas. Ibig sabihin, ang mga fast food po na kilala nyo, di ba? Like yung Bida ang Saya, tsaka Love Ko To, di ba? Yan po yung mga yan, hindi po yan naging successful dahil masarap lang yung manok nila. Hindi po naging malakas ang Love Ko To dahil masarap ang spaghetti nila. Baka mas masarap pa magluto si ma'am ng spaghetti doon. Correct. Tama? Pero bakit sila successful? Bakit sabog? It's because may sistema. Yes. Ang maganda po sa negosyo natin, sa maliit na halaga na ilalabas mo, kahit wala kang alam sa pagpe-negosyo, meron kang magandang sistema sa negosyo na pwedeng magawa. Yes. Na pwedeng gumawa at mag-create sa'yo ng malaking income at malaking resulta ngayong taon. Correct. Are you following? Yes. Ganun po siya. That's why kami po, kung talagang, di ba, coach, talagang gusto ko na talaga eh. Guys, ito po, last, isa po sa mga uli. Ito po, isa po ito sa learnings ko for the past years sa ganitong business. Natutunan ko rin sa mga mentors ko. Kung ano daw po ang buhay natin ngayong 2024, hindi po aksidente. Correct. Di ba? Kasi isa sa natutunan ko at talagang naiintindihan ko in life, walang aksidente. Tama. Parang si ma'am, hindi buntis ngayon dahil aksidente. Tama ba? Hindi kayo, parang ganito, hindi kayo nakaupo dyan ngayon, nandito tayo right now dahil aksidente, lahat may dahilan. Yes. Sa dami na pwedeng isama na nagsama sa'yo dito, bakit ikaw? Tama. Correct. Pwede naman ibang, sa dami na nagtatanong dyan, bakit ikaw ang kasama niya right now? Tama ba? So ibig sabihin, kung ano daw ang buhay natin ngayong 2024, marami ka mang pera right now, or baon ka man sa utang ngayon, hindi daw aksidente yan. Correct. Di ba? It's the results of the thoughts and actions na ginagawa natin for the past few years. Ibig sabihin kung ano yung mga desisyon, yung mga iniisip mo at actions na ginagawa mo for the past 5 years time, 10 years time, yan po yung dahilan ba't ganito daw ang buhay natin this 2024. Hindi aksidenteng mayaman ka ngayon at hindi rin aksidenteng naghihirap ka right now. Are you following? Yes.
Ibig sabihin guys, I'm very sure, February pa lang po ngayon. This year, we want change. Tama ba? Gusto natin ng pagbabago. Tama ba? Ngayon, kung gusto daw natin ng pagbabago ngayon 2024, kailangan meron daw tayong babaguhin. Kasi if we keep doing the same thing over and over again, tapos we expect different results. Sabi po ni Albert Einstein, insanity daw yun. Ibig sabihin yung nag-expect ka ng pagbabago ngayong taon, pero ang galawan mo, ang mindset mo, katulad lang din ng mga nakaraang taon. Tama po ba? So ibig sabihin, kung gusto natin na something new this year, kailangan meron tayong gagawin ba? Tama. Kung gusto natin may madagdag, kailangan may idadagdag. Yes. Tama po? So ibig sabihin, itong 2024, I'm very sure lahat tayo gusto natin na magandang pagbabago this year. Trust me, this year, gawin niyo po itong JC, gawin niyo po itong negosyo natin, itong House of Franchise. Trust me, pwedeng bago sa ito, pwedeng kinakabahan ka, pero alam niyo po, every time na kinakabahan ka daw, ma-excite ka. Ibig sabihin, meron kang pupuntahan next level. Yes. Diba? Kasi pag sabi nga po ng mga mentors ko dati, pag for the past years, kalmado ka lang. Pag for the past years, hindi ka masyado na-challenge, masarap lang, normalan lang buhay, matakot ka. Alam mo kung bakit? Ask me what? Why? Ask me why? It's ibig sabihin, walang level up. Tama. Walang growth. Di ba? Bakit? Hindi ka na-challenge eh. Kaya kami po, pagka parang lagi masarap din, hindi po kami pumapayag. Gusto namin lagi may challenge. Gusto namin lagi mayroon something new. Di ba? And this year, kung gusto natin magkaroon ng malupit na magbabago this year, trust me, kailangan sumubukan ng bago. Tama? At kung ito man, first time mo, hindi mo pa alam, trust me, wala pong nagsimula dito na magaling agad. Even po sila Ma'am Jocelyn, di ba, nakumita na rin po ng malaki dito, hindi po yung nag-start na pag-start na dito, malupit agad. Lahat ng start dito, beginner, walang alam. Pero with the system, at with the mentors, coaches na meron dito, lahat po dito binibigay na. Yes. All you need to do is to give yourself at talagang, alam mo yun, simulan talaga itong negosyo na ito. Alright? So, excited na po ba kayo ngayong taon? Yes. Diba? So, again, palakpakan naman natin si Miss Jocelyn. And guys, kami po, tulungan po namin kayo. Iba't iba po tayo ng team dito, pero ang maganda dito, 1 JC, 1 HOM. Kami po, pag nakita nyo kami nandyan sa office, may mga kasama po kayo, lapit lang kayo sa amin. Pagtulungan po natin. Okay? Trust me. Yes. Last tip, coach. Diba? Bigyan kita ng tip. Diba? Kung dapat mo bang simulan si JC or HOM? Gusto mo bigyan kita ng tip? Yes. Ito po, totoong story po to ha. Pinagawa ko sa akin to ng coach ko 9 years ago. Nung nag-presentan ko ako sa ganitong klase ng business, after the presentation, after po nila kami paliwanagan, pauwi na po ako. Alam mo sabi ng coach ko, Sian, sabi niya, gusto mo matulungan kitang mag-decide kung dapat mo bang gawin ang JC or hindi? Gusto mo ba tulungan kita mag-decide kung dapat mo bang simulan tong negosyo na to or hindi? Sabi ko, sige coach. Sige, ano mo ba yun? O may assignment ako sa'yo. O ngayon, mamaya, pag-uwi mo ng bahay, kasi pinasenta niyo mo ako, gabi na kami natapos. Sabi niya, mamaya, pag-uwi mo, huwag ka muna matutulog. Sa bahay ko, kasama ko po family ko. Nanay ko, kapatid ko, yung anak ko. That time po, yung lalaki pa lang po na anak yung kasama ko sa bahay. Airpod ko po, nasa ibang bansa that time. So, sabi niya, huwag ka muna matutulog. Friday night po yun. So, ginawa ko, sige, Friday night, napashot pa ako ng konti niyan. Diba? Ano ulit, pag-uwi mo ng bahay, sabi niya sa akin, pag-uwi mo ng bahay, huwag ka matutulog. Paunahin mo matulog yung pamilya mo. Nanay mo, kung kasama mo, tatay mo, sabi niya, kapatid mo, anak mo, sabi niya. Ngayon, pag tulog na sila, habang natutulog sila, ito po pinagawa niya sa akin. Ito ang sabi niya po. Habang natutulog yung nanay mo, habang natutulog yung anak mo, kapatid mo, lapitan mo. Sabi niya, habang natutulog sila, titigan mo sila habang natutulog. Totoong story po ito ha. 9 years ago. Sabi niya, titigan mo. Titigan mo yung nanay mo, titigan mo yung anak mo habang natutulog. Pwede ko rin pong gawin mamaya. Ano sabi niya? Ngayon, habang tinititigan mo yung anak mo mamaya habang natutulog,
Eh, yung sabi po dati, naka-apartment lang po kami. Tabi-tabi po natutulog yung ano ko eh. Yung nanay ko, yung kapatid ko, yung anak ko, baby pa po that time. Tabi-tabi kami. Sabi niya, titigan mo. Ngayon, mamaya habang tinititigan mo yung anak mo, yung nanay mo, pagka naramdaman mo na okay ka na sa buhay na meron sila right now, yung buhay na nararanasan ng nanay at tatay mo, anak-anak mo, huwag mo na itong gawin. Real story mo ito. Sabi niya sa akin, pero mamaya, habang tinititigan mo sila, mamayang gabi, pag tulog sila, pag kumabog ng mabilis yung tibok ng puso mo, at naramdaman mo habang tinitignan mo yung nanay mo, yung anak mo, na hindi pa yan yung buhay na gusto mo para sa kanila. Hindi pa yan yung deserve na buhay ng anak mo, hindi pa yan yung deserve na buhay ng tatay at nanay mo. Gawin mo ito. Sabi niya. Kaya ako po, sa totoo lang, ayoko gawin. Pag-uwi ko, ayoko gawin, kaya na parang may bumubulong sa tenga ko, titigan mo yung anak mo, titigan mo, parang ano ba yun? So ayun, late po talaga ako natutulog eh. Pag-uwi, di nakatulog ko sila, ayaw ko tignan, pero naalala ko yung sinabi ng coach ko. Maya-maya, talagang alam niyo po, ginawa ko tinitigan ko. Alam po, that moment, real story po to, bumuhos talaga luha ko. Kasi sabi ko, habang tinititigan ko po yung nanay at anak ko, hindi pa yan yung buhay na gusto ko para sa kanila. Hindi pa yan yung deserve na buhay na gusto ko para sa anak ko. Hindi pa yan yung deserve na buhay na gusto ko para sa nanay ko. Kaya po that moment, wala po ako nito. Pero trust me, hindi ako pumayag na hindi ko ito masimulan. And that decision po, 9 years ago, yun po yung nagpabago ng buhay namin. Again guys, it's a decision right now na gagawin mo ngayong gabi na to, ngayong araw. Ulitin ko, kung uulitin mo lang lahat ng mga desisyon na ginawa mo for the past years, don't expect something to be seen. Pero trust me, kung gusto mo ng pagbabago, malapit at nakadepende yan sa desisyon na gagawin mo ngayong gabi. So with that, maraming salamat po. Congratulations, happy